Yung buong two-page, two-half-page ad, kung hindi natin kaya yung full page, it will cost about 180,000. We spent 90,000 for ads sa Inquirer. Siguro po dito, kaya natin i-pledge yung buong 180,000 na yan. No? And then, kanya-kanyang reproduction na lang nung ad na yan, at mai-distribute, maikalat po ito, maisabog po ito sa buong Pilipinas through the various churches and through our volunteers all over the country. For me, that's the only way. Kasi kami pa nga po noong panahon ng kampanya for Cory Aquino, pati sa mga bus stations, nag-standby po kami ron. Namimigay kami ng mga flyers, you know. So we can do that. We can do that. Kasi ang masa po ang kailangan kakampi natin. Sorry na po, ang masa kailangan pong galitin natin ang tao. Hindi tayo lang ho ang galit. Kailangan ang buong taong bayan magalit. Magalit po kasi sobra na po itong ginagawa sa atin. Paano natin gagalitin? Sa pamamagitan ng pagsabi ng katotohanan. Yung garapal na pandaraya. Hindi po ba? Imagine, a former Secretary of Education, hindi alam about, I was talking to him, and he doesn't even heard about the 60-30-10 pattern in the last election. So tinanong niya yung consultant ng statistics sa Wharton University, si Dr. Roberto Mariano. Sabi niya, posible ba yan? Ano sabi ni Dr. Mariano? Sabi niya, that is statistically impossible. Oh. Kaya nasa lugar tayo, nasa atin yung katotohanan. Alam niyo po, the new incoming CBCP President, Soc Villegas, mukhang palaban. Sabi nga ho niya, di ba? He was asking the senators and congressmen not to accept the pork barrel. So, palaban ho yan. Maski very close sa Aquino family, he's a man who's ready to call a spade a spade. And the same with the Protestant churches and the Muslims. So let us just do everything we can, and before 2016, we have to do something. Hindi ho pwedeng tayo lang dito magpupulong-pulong, we convince each other. We don't have to convince each other. We are convinced already. Salamat po. Maganda yung sinabi ni ni Mr. Daniel Labares. So, let me just, because I have to rush to Congress. Yeah, okay. I have another front there, the pork barrel issue. Ang sa akin suggestion lang, we're all imbued with the same patriotic sense. We're all good political thinkers. I am assuming that. Pero ang aking suggestion, mag-single issue muna tayo. Because pag sinama-sama natin lahat, local, ako may issue ako sa Manila, pero itatabi ko yan. Local, tapos impeachment kay Pinoy, awayin natin ang buong political world, walang mangyayari sa atin. Mag-single issue tayo. Restoring manual election. To me, people will support us on that shit, believe me. Dahil lahat itong mga prueba natin are all showing fraud in the computerized PICOS use. Doon muna tayo sa issue yun. Palagay ko makukuha natin by 2016. Otherwise, full page ad, lalagay natin lahat itong ating mga sentiments nito. Ang dami-dami. Tapos sabihin ng mga tao, may galit sa mundo yung grupo yun. Pero yung restoration of the manual election makes a whole world of sense because ang daming mga biktima na ngayon na talagang tutulong. And then, from there, we can move forward. Count me in. Kung ang ating movement, restoration of the manual system, I'm 100%. If it's a shotgun blast, awayin natin ang buong mundo. Ang laki-laki ng issue ng pork barrel, dun muna ako. Because I want it abolished also. Thank you, thank you. Maraming salamat na Tita Carmen sa pag-imbita mo sa akin dito. No? Ang paniwala ko, kaya tayo nagkakaroon ng gantong problema ay dahil nabubuhay ang mga Pilipino sa kasinungalingan. Tama yung sinabi ni Ado Paglinawan na merong isang presidente na nakaupo dyan na village idiot. Bakit nangyari yan? Kasi ibinoto siya ng mga bobong, mga mangmang na mga Pilipino.
na dahil siya ay binoto, kasi anak siya ni Ninoy at ni Cory. Yun lang ang tanging dahilan kung bakit siya binoto. Ngayon, bakit ba tinitingnan yan? Kasi iniisip, ang binobomba kasi sa mga tao, hero si Ninoy at santa si Cory. Ganun ba? Hindi naman Si Ninoy, di ba? Siya ang nag-facilitate ng pag-meeting ni Joma at ni Buscaino para i-form ang Communist Party of the Philippines at ang NPA. Hero ba yan? Si Cory, santa ba? Ito si Cory, binigay ang Meralco sa mga Lopez ng walang bayad. Samantalang ang Meralco, binili na ng gobyerno sa mga Lopez. Ang pagkakala kasi ni Cory, inagaw ni Marcos yung Meralco. Hindi niya alam, binili ng pera ng gobyerno yan. May stocks doon, yung GSIS at SSS. Pero ibinalik sa kanya walang bayad. After that, ano nangyari? Nagkanda hirap-hirap ang mga Pilipino sa taas ng kuryente. Tinigil ni Cory yung Bataan nuclear plant dahil ang katwiran niya, proyekto ni Marcos. At ang sabi nila, delikado rin yung lugar kasi earthquake zone. Nilindol na ang US, China, Mexico, Brazil, Thailand, Vietnam, lahat nilindol na. Yung Bataan, hindi pa. Ang South Korea, kaya napaka maunlad. Dahil ang kanilang nuclear power, 4 na kagaya ng Bataan nuclear plant. Ngayon, nung bago umalis si Marcos, tahimik na ang NPA. Nagsisipag-surrender na yan. Nahuli na si Buscaino, si Joma, nakakulong. Anong ginawa ni Cory? Pinakawalan niya. Nakapunta pa sa abroad. Nakapag-ngalap pa ng pera at nakapag-panggulo uli ang NPA dahil dyan. Eto pa, every time magrarally ang mga KMU nun sa Malacanang, tinataas ni Cory ang sweldo. Anong nangyari? Sumobra yung taas ng sweldo rito. Sumobra yung taas ng kuryente. Kinikidnap pa yung mga expats. Ano nangyari? Lahat ng factory dito, tingnan nyo, GE, Philips, Unilever, Wrigley's, Adidas, Nike, lahat yan nagsipagsara. Levi's, nagsipagsara rito. Ano nangyari? Lumipat sa China. Kasi, sinuportahan kasi ng China ang komunista dito. Alam nila lino yan. Pero ngayon, bakit hero pa rin? Bakit santa? Yung oil price stabilization fund, bakit tinanggal ni Cory? Yun ang nagpapa-stabilize ng gasolina noon. Para yung presyo ng pagkain, lahat ng commodities. Ang problema natin dito, kasi karamihan din dito sa inyo, naniwala na hero si Ninoy, na santa si Cory. Kaya dapat ngayon, kahit na anong gawin, alam niyo yung mga eleksyon baliwala yan hanggat hindi niyo pinapamulat sa tao to. Dahil pag hindi niyo pinamulat sa tao, yung totoong kasinungalingan tungkol kay Ninoy at kay Cory, darating ang araw, si Chris Aquino magiging presidente. Pati na si James, pati si Bimbi. Huwag niyong sabihin sa akin, hindi iboboto ng tao yung mga kagaya ni, sino yung si Joshua na yung retarded. May pruweba na na nakaboto na retarded hindi sa personality, pero yan ang totoo Mga bobo ang mga Pilipino kasi ang ABS-CBN laging binubomba tuwing sa revolution, papakita, hero si Ninoy, santa si Cory. Yan ang problema. Ako talaga hindi naniniwala na hero at santa yung sinasabi. Kasi ang tanong lang po ganito, alam mo Tanong lahat lang. dito, genius napakinggan ko mga pag-uusap dito, genius lahat sila, alam nilang niloko tayo dahil sa Picos machine. Ang ipinagtataka ko, impeachable na yung Comelec na yan, tsaka yung Pangulo natin, bakit walang kumikilos? Ngayon, ang taong bayan naman, kaya hindi natin mapag-isa, kanya-kanya Yung mga driver, hinihili na, tumaas ang pamasa, hindi, kinakailangan, ang alisin natin yung anay dito sa ating bansa. Yun lang mga Sino kasama. ang anay? Sinino, siyempre. Hindi. Sasabihin ko lang yung sinasabi ni Atty. Totoo, na hindi hero yan si Ninoy. Bakit? Nakita niyo yung proclamation sa Plaza Miranda? General Manager. Pero anong ginawa niya? Wala siya na sumabog ang kasi may sabuatan sila ni Joma. Yun lang. Okay. Alam na natin kung sino nasa likod niyan. Speaking also, Yung sinabi issue, ni... we have to go Oh, let's back go to back to issue. the issue nga How to bring it to the masses.
how to deliver the message and how to convert advocates for this one. Yes, ma'am. Actually, ganito, Tita Carmen, we went to Silliman University last week. We had a presentation before the deans. Originally, we were met with, parang ayaw nila. But we were able to show them the 60-30-10 and those that we kept also. We still have. Hindi lang 60-30-10. But we will come out at the right time. Not this time. So we showed the 60-30-10 and then they also made their own separate analysis. And Professor Millard Mamhot of the Silliman University also showed us a 60-30-10 pattern in Negros Oriental, which is independent of what we were talking. As a matter of fact, we were surprised because in the morning, we presented before the deans, and in the afternoon, we presented before the general public, mga students. And then after we presented, may isang estudyante from the College of Law, tanong niya ganito, what would you want us to do? Given all these that you have presented to us, what would you want us to do? But since it was our first time to go to the colleges and universities, and we have another one coming this week, 2 colleges, hindi ho kami ready sumagot. So ang sabi ko na lang sa kanya is, the best thing you can do at this time, because we cannot answer you correctly, is to bring what you see, what you saw, what you heard down to the masses. Because you can meet them in the streets, dun sa parlor, wherever you are. You can talk to them in the language they can understand. Yes. So sa tingin ko, the best way to do it is, this is one thing. We go to the schools, this is Ruthie Acosta, kami yung magkasama. We went to the schools, we go to the schools, universities and colleges and talk to them and then exhort them to bring them to the ordinary people. Kasi yung nakikinig na estudyante, nagpapagupit So, pwede niyang kausapin doon. Bumibili doon sa merkado. Nakakausap niya doon. But one thing I know is that we have to show them graphic pictures because optical nerves are bigger than auditory nerves. So, kung auditory nerves lang, lalabas lang yun sa kabila. Yeah. But if you will let them see a picture, it can be retained in their kokote, and they can relate better. So that's what we're going to do on our own. So I guess everybody is free to invent their own ways to bring the message to the public. You have question, Joby? Question, Good morning po sa lahat. Sa nakita ko at narinig, napaka-convincing ho talaga, no, as a media practitioner. Isa lang po ang pakiusap ko, ano po ba yung mga dapat gawin para magtulungan tayo? Kasi ako mismo ay naghahangad din ng manual election. So siguro mag-focus muna tayo sa isang hangarin natin para ho mas lalong maganap yung ating gustong mangyari. And kung ano man ho yung mga grievances ng bawat isa, siguro to follow na lang yon. So give us the basic step para kami ay makatulong, no, sa ano pong proseso ang dapat naming magagawa para kahit na may decision ng Supreme Court, alam ko po pwede pa nating gawan ng paraan para maibalik tayo sa manual election. Salamat po. Okay. Ako po ay magsasalita ng pangalawang beses. Alam ho ninyo, nung lumaban ako, nag-iisa lang ako. Ang kasama ko lang yung anino ko, iniiwanan pa ako pagkadating ng gabi. Ikinalulungkot ko po na I do not share that we revert back to manual. Because if that is the case, you will marginalize the people like me who are merely relying on our packet to fight for our agenda. Hindi ho namin kaya magbayad ng mga watcher or anything. I had confidence in the electronic, but it failed me. So, if you revert back to manual, you will be hiring so many. That's very expensive. Kahit ano nagbibilangan sa Quezon City, computerized naman yan eh. Who will change it? Who will tanker it? Yung pala nangyayari. Okay. Yun ang kuhan. Hindi ho natin pwede. Nakapakagastos po ng manual. Yun lang po ang kuhan. Sorry ho if I cannot share your view. Salamat po. Okay. May I add? Okay. Actually, yung mga opinion ng mga naririnig po natin, yung isa pabor sa manual, yung isa pabor sa automation, ang intindihin po natin, ano yung mga depekto ng manual? Ano din ang depekto ng automated?
So malalaman natin, ang depekto ng manual matagal ang bilangan. Meron nga suggestion, galing nga kay, bilangan yung sa canvassing, hindi ito sa bilangan. Mabilis ang bilangan sa presinto, pero yung pag-transfer, pag-transmit ng datos, yun medyo problemado. Doon nagkakaroon ng ballot switching. So, pwede yun ma-automate. Ngayon, dito naman sa automated, ang nagiging problema naman dito, hindi natin mapagkakatiwalaan yung pinanggalingan. Kaya nga pati dapat yun, maging matuwid. Para na natin malalaman yung natatransmit tamang datos. So, pwede rin gawa ng paraan din yun na para yung, kumbaga hybrid. Meron yung pagboto na mano-mano, meron yung transmission na mabilis. Kasi ibang bansa, mano-mano pa rin sila, pero resulta within the following day, nandyan na yun. May I, Toti, and for the benefit of our friend here, the late Manuel Alcuaz, si Manu Alcuaz, simula pa sinasabi niya, walang hindi natatapos, maliit na porsyento lang ang hindi natatapos na bilangan sa manual, sa presinto. At doon mahirap magdayaan dahil nakabantay marami. Ngayon, if you cannot afford watchers, there are ways there. Tulad ng suggestion din ni Manu Alcuaz, na payagan ang sino mang mamamayan na may cellphone camera na kumuha, maging malaya doon. So, hindi ka kailangan mag-hire, everybody will be taking that. Even, kasi maraming kandidato magkalaban di kung wala kang watcher, yung watcher ni Johnny Chang, ay magkakamera-kamera doon. So, you see the contradiction in your logic. You have to look at this. Dito, nadaya ka na, wala kang watcher, doon madadaya ka rin, kung wala kang watcher, yun ang logic mo. Pero dito, nadaya ka na Doon sa manual, naayusin pa natin yung mga improvements, baka may solusyon sa problema nyo. Di ba? Sir, if I may add sir, sa manual election yung cheating, retail basis yun. Whereas here, sa wala tayong kalaban-laban in automated election. Manual system, maraming manual process that can be open to interdiction. Madadakip mo, makikita mo, makukunan mo ng ebidensya. But in an automated election, ay wala tayong makukuha unless we are vigilant like this time. We are more vigilant now than in 2010. But in 2010, halos iilan lang kaming nag-iingay. Pero mas maganda ngayon, mas maraming nag-iingay because we are already aware of what happened in 2010. Pero yun nga, in a manual election, retail ang cheating. Wholesale doon sa automated fraud ang cheating, which is very dangerous for all of us. Ang suggestion ko lang kasi, unang-una, mabilis ang electronic ko. Kung everything is ideal situation. Mabilis. Kailangan bantayan natin yung integrity ng computer sa electronic election. Kaya lang, kung and any means of salvation. Wala talagang salvation dyan. That's, if I may say, yung mga tao dyan, yung mga malalaki yung rango, they are all resident evil. Yun yan sila. That's how I should describe them. We have no chance of redeeming COMELEC by any measure. Wala So, you cannot give them a machine as automated as this one, yayariin tayong lahat. We better put the elections in our hands. Unang Bagong Bayan Tandem, pag-usapan sa Rembrandt, at kapisanan ng mga kompetensyista at mamamayag sa Pilipinas, kasama na ang Liga ng mga Broadcasters sa Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong pagdalo. At naway magkaroon tayo ng panibagong masigla at mabuhay na ganitong pagtitipon at talakayan kaugnay sa kinabukasan ng ating bansa. Ito po yung likod, Archie Almeida, kasama po ninyo si Ate Carmen Ignacio. Maraming salamat po.